Magandang hapon po sa lahat ng aking mga kapatid sa Didascalos International Church. At narito na naman po tayo para mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sapagkat marami pong mga pinagdaanan ang bawat isa. At sa loob po ng isang linggo, buwan o mga taon, magkakasama pa rin tayo na tayo po ay patuloy na umaasa at patuloy na nananalig sa isang Diyos na buhay na hindi po tayo pinababayaan. Amen? Palakpak po para sa Diyos. Hallelujah. Keep the fire burning. Panatilihing nagniningas ang apoy. Leviticus chapter 6, 12 and 13. Magbasa po tayo ng Biblia para maunawaan po natin. Amen. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papanatilihing nagniningas doon. Hindi papatayin, at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga, at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 13. Ang apoy ay pananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin. Tayo muna po ay manalangin at humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon. Ipikit po natin ang ating mga mata at tanggapin po natin ang biyaya at presensya ng ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa hapon na ito, Panginoon, sapagkat hindi po natinag ang iyong lingkod para po magbahagi ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga tao makikinig at unawa at ipasok nila ito sa kanilang isip, sa kanilang puso ang bawat pag-aaralan namin, Panginoon. Lord, salamat po ng marami sa pusong maninis. Ikaw po, O Diyos, ang sumama sa akin, sa iyong lingkod at sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama ng marami. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ingatan mo po ang buhay ng bawat isa. Amen and amen. Teaches that the altar fire must never go out. The priest must and would every morning keep the fire burning and maintain the altar. Amen. Hallelujah. Ang altar ay simbolo ng pakikipagtagpo sa Diyos. Hallelujah. Inialay ang puso at buhay, nire-renew ang relasyon sa Diyos, may pagsisisi, panalangin at pagtatalaga. Keep the fire burning ay maaaring iugnay utos sa lumang tipan, mga kapatid. Kaya magbasa po tayo ng Biblia na panatiliing hindi namamatay ang apoy sa altar na ito. Hallelujah. Ano kaya ang altar na ito? Kaya maraming mga nagtatanong, ano ba yung pag-iinit? Ano ba yung mga bagay na ito na kailangan nating malaman ayon lamang sa salita ng ating Panginoon? Sa panahon ni Moises, ang Diyos ay nagbigay ng malinaw na utos. The first on the altar must be kept. The first on the altar must be kept burning. It must not go out. Sabi ng ganyan. Araw-araw ang mga pari ay nagdadagdag ng kahoy, nag-aayos ng handog at tinitiyak na hindi mamamatay ang apoy. Ang apoy sa altar ay tanda ng presensya ng Diyos. Pagsamba at pagsunod, kapag namatay ang apoy, ibig sabihin nanghihina ang puso ng bawat isa at ng bayan. Amen? Kaya tayo po pala ay mayroong pananagutan sa altar na ito kapag hindi po tayo sumunod at hindi po natin makukuha ang tunay na biyaya at ang tunay na pagsunod. Amen? Hallelujah? The altar fire symbolizes that God presence, devotion, continuous worship, and obedience living. Amen? Kaya lagi natin tatandaan, ang pagsunod ay napakahalaga, kapatid. Dahil ang puso at ang pagsunod, yan lang po ang pananatilihin ng Diyos na titignan po sa ating buhay, mga kapatid. Ang kwento sa likod ng Leviticus 6:12 and 13,
Ang utos na ito ay tungkol sa walang tigil na apoy sa altar, simbolo ng walang tigil na presensya ng Diyos at walang tigil na panalangin sa kanyang mga lingkod. Amen? Yung pala ang paliwanag doon. Simbolo ng walang tigil na presensya ng Diyos at walang tigil na panalangin ng kanyang mga lingkod. So, dapat talaga hindi natin pinagsasawaan ang mga bagay na ito, mga kapatid. Ano yung paliwanag pa ron? Papaliwanag pa natin para mas lalong malinaw, mga kapatid. Noong panahon ng lumang tipan, amen, ang handog na sinusunog ay bahagi ng pagsamba ng Israel sa Diyos. Amen. Malinaw po yan. Kaya sabi ko sa inyo, sa Biblia lang po tayo magbabasa. At hindi masyadong malalim. Huwag nating palalimin ito. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi natin kailangan alam nyo yun, kasi ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan. Magamat tayo nag-aaral ng salita niya, pero dapat nating tatandaan, nasa puso palagi ito. Sa puso ang paglilingkod at pagpunta sa altar ay dapat buo po tayo at meron tayong inaalay sa ating Panginoon. Amen? Noong panahon ng lumang tipan, ang handog na sinusunog ay bahagi ng pagsamba ng Israel sa Diyos. Ayan. Ang apoy ay simbolo ng patuloy na paglapit sa Diyos, katapatan at pagsunod at tuloy-tuloy na paglapit sa Kanya. Yung pala yun. Letter E, pakilagay Jubel. Sweetheart. Ayan, salamat. A burning altar requires daily attention. Sabi ganun. Ang pagliliyab sa altar ay nangangailangan ng araw-araw na pag-aalaga. So dapat pala inaalaga natin ang altar na ito. Pastor, ano po itong altar na ito? Kasi yung bata pa po kami po, yung lola po namin, ayan ang aking mother, Catholic po. Kaya kami ni ate, nagpipray kami doon sa altar. Yung may maraming santo at saka maraming santinyo. Pinapahid-pahidan pa po namin yun, tapos ginagano namin pag may sakit kami. So ito yung alam namin na altar. Pero ngayon, ako po ay binago ng Diyos at ako po ay nag-aral ng kanyang salita, kaya nalaman ko po kung ano po ang altar na ito. Napakahalaga ng ating pinag-aaralan ngayon, mga kapatid. Sapagkat itong pag-aaralan natin na altar na ito ang magbibigay ng koneksyon, ng pagpapala at higit sa lahat, nagbabago ng buhay ng bawat isa. Amen? The priest add wood every morning. Spiritual fire dies when neglected. Hindi sapat ang once a week worship. Kailangan daily devotional. Hindi pala como nagcha-charge tayo, mga kapatid. Hindi pala como tayo ay naglilingkod basta-basta lang. Hindi po. Kailangan daily devotional, pag-uwi sa bahay, everyday. Hindi lang tuwing birthday nagcha-church, hindi lang tuwing may okasyon nagcha-church, hindi po ganun. Sabi, dapat may tunay tayong relasyon at tunay tayong altar na nirerespeto at may tunay tayong altar na pinupuntahan sa tuwing tayo ay nagkukulang, sa tuwing tayo ay punong-puno ng kasalanan, sapagkat ang altar na ito, mga kapatid, ito ang magpapabago sa atin. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, God. Leviticus 6:12, the priest shall burn in every morning. Ang pari ay nagsusunog ng kahoy dito tuwing umaga. Ang saserdote ay nagsisiga ng kahoy sa ibabaw nito tuwing umaga. So ano yung pagsisiga na yun, mga kapatid? No, ipaliwanag natin yun na mabilisan lang kasi naandito na naman. So naintindihan na natin, sa maikli lang na to, naintindihan na agad natin kung ano ang pag-aapoy na to. Tuwing umaga, dapat ang gagawin natin, dahil nakalagay dito sa lumang tipan kay Moises, ang mga pare ay nagsisiga. Amen? Kaya tayo tuwing umaga, mga kapatid, maaga pa lang, madaling araw, nagdi-devotion na tayo. Daily. Hindi po minsan, hindi sa isang linggo, hindi sa sunod na taon, kundi araw-araw tayong pumupunta sa ating altar at kakausapin natin ng ating Panginoon si Kristo. Sapagkat sabi dito, ang mga tao dito sa verse na ito ay maaga pa lang nagdadarang na sila ng panggatong doon at naandoon
mga kapatid, na hindi tumitigil ang pansilab, ayun ang pag-init nila sa ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan po natin mga kapatid? Kung hindi mo dinadagdagan ang kahoy, mamamatay ang apoy. Ayan, sinabi nga, kaya yung mga pare, no, panay ang lagay ng lagay nila. Umaga pa lang, ang sipag nila na maglagay. Kaya dapat tayo umaga pa lang, palagi tayong mananalangin, hihilingin natin sa Lord ang buong maghapon, buong isang buwan, buong isang linggo, at buong isang taon sa ating buhay. Kaya walang dahilan na para hindi tayo pumunta sa ating altar, at walang dahilan na para hindi tayo manalangin. Palakpakan natin ating Panginoon. Thessalonians chapter 3 verse 10, night and day we pray most earliness. Yan, manalangin araw at gabi. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nagdadasal kapag may problema. Kasi yan ang problema sa atin. Yan, talagang problema. Dahil lumalapit lang tayo sa Diyos kapag may problema, kapag binigyan ka na, kapag meron kang malubhang sakit, kapag may mga utang ka na hindi mo na kaya, doon lang. Pero yung wala kang mga ganito, nagpapakasasa ka sa kasalanan, kung saan ka po lumilipad. Amen? Hindi ganon, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, nagkukunik po yan sa kanyang altar. Nakukunik sa ating Panginoon. Kailangan mag-init at magliyab ka doon. Kaya nga, yung iba, marami sila na nagtataka sila, bakit ganon? Bakit ako nadideceive? Bakit ako nakakagawa ng ganito? Kasi hindi ka nagkukunik ng tunay sa altar mo. At nakikita ng Diyos ang puso mo na hindi sapat at hindi totoo ang iyong mga ginagawa. Kikita ng Lord yun. Kaya nga, inimbitahan tayo mga kapatid na tayo'y manalangin at maging totoo sa ating Panginoon kasi mandaraya ang puso. Amen? Pinapasok ng dyablo ang ating puso para tayo'y makagawa ng hindi maganda at tayo hindi makapunta at hindi makakonek doon sa altar na sinasabi. Ang sabi dito, ang tunay na Kristiyano ay hindi lang nagdadasal kapag may problema, kundi araw at gabi, ang puso niya ay laging nakatutok sa Diyos. Ayan, dapat nakatutok. A burning altar is not optional. It is essential. It keeps your heart alive and your connection with God strong. Dapat talaga meron tayong matatag na koneksyon sa ating Panginoon. Ang nagliliyab na altar hindi optional. Hindi yan kapag may occasion lang, hindi. Kasi nga ang daming mga Kristiyano na rin na hindi mo na magsisimba, hindi na. Alam nyo, kapatid, pag tayo may tunay na relasyon sa Diyos, wala tayong excuse, wala tayong Depende lang kung meron talaga tayong mga very important na pinagagawa. Pero kung wala naman mga importante, magsimba tayo. Mag-connect tayo sa ating Panginoon. At kung ikaw bago matulog, manalangin tayo sa ating Panginoon. Mag-connect tayo palagi sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isaiah 40:31, ang naghihintay sa Panginoon ay nagpapanibago ng lakas. God renews His strength in the place of prayer. Ayan, doon tayo kukuha ng lakas. Doon tayo kukuha ng mga pangahawakan natin sa ating Panginoon. Kasi nga, kaya nga, hindi tayo nakakapag-connect ng maayos sa ating Panginoon. Alam niyo kapatid, ginagawa natin, inaasa natin ang ating sarili sa ating lakas. Amen? Kaya nga may altar na dapat doon ka pumupunta, doon ka lumuluhod, at doon mo sinasabi ang feelings mo sa Diyos. Amen? Sa altar, binabalik ng Diyos ang sigla, tapang direksyon na nawala dahil sa bigat ng buhay. Amen? Yan sinabi natin. A maintained altar becomes a source of daily renewal. Kailangan nire-renew natin ito. Palagi natin tong naaalala, palagi natin na nire-remind naman sa atin to ng ating Panginoon, kaya lang ini-ignore natin ang mga ganitong bagay. Kaya nagtataka ka, ang tagal ng Kristiyano, hindi pa rin nag-iinit. Ang tagal na Kristiyano, wala pa rin pagbabago sa kanyang buhay, sapagkat wala siyang sinusuko doon sa kanyang altar. Kaya nga sabi nga doon kay Paul, sabi doon kay Apostle Paul, no? He built his altar in the presence of God. His many moments of his ministry Paul show that a true leader, first a man of prayer. Kaya nga nung nasa prison siya, nagdasal siya, na-confuse siya, nagdasal siya,
lahat ng problema ni Paul habang siya ay nakatali, lahat yun, no, ibinigay ni Paul sa kanyang altar. No? Kasama natin ang ating Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Paul's strength did not came from his knowledge. 'Di ba? Hindi sa ating mga kaalaman. Amen? His training or his boldness. Doon sa kanyang pagtitiwala at pagtatyaga, mga kapatid. Dapat tayo ay may pagtatyaga na manalangin sa ating altar nang tugunin ng Diyos ang anuman ang panalangin natin doon sa altar na yon. Doon tayo iiyak, doon natin ibubuhos ang ating lakas at ibabangon tayo ng ating Panginoon. Kaya masabi na laging nakatutok sa atin ang Diyos. So dapat lagi din tayong nakatutok sa ating Panginoong Iskristo. His strength came from his altar. His connection with God was a secret behind in his courage. Sabi niyan, pagtitiyaga at hindi matitinag na pananampalataya. Sabi nila ni Roma 12:12, magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian at patuloy kayo na manalangin. O, sinabi yan. Di ba? Amen? Patuloy kayong manalangin. At sinabi ni Paul na ang panalangin ay hindi minsanan lang, mga kapatid, no? Keep the fire burning. Passion, faith, and purpose must be renewed daily, not left to survive on yesterday flame. Amen? An altar requires daily intention. We value must grow truth, consistent, devotional, not, mga kapatid, hindi yung may mga okasyon lang. Amen? Kasi pag birthday natin, dun lang tayo nagsisimba. Pag birthday natin, swerte pa pag nagsimba. Yung iba nananalangin lang yan sa bahay, tapos inuman na. Hindi natin maiiwasan ang mga ganitong bagay. Bakit hindi natin maiwasan ang mga ganitong bagay, mga kapatid? No? Sasagutin tayo ng Biblia kung bakit. Amen? Panatilihin nag-aalab ang apoy, huwag pabayaan ang pananampalataya at layunin. Yun po yung gagawin natin. Huwag natin pabayaan ang pananampalataya at layunin natin. Ang altar ay nangangailangan ng araw-araw na pag-aalaga. Ang tunay na debosyon ay tuloy-tuloy. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, huwag tayong magsawa. Dahil pag ang Diyos nagsabi siya, huwag kang huminga ngayon. Tanggalan kita kasi nagsasawa ka na pala. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Letter V. Sorry, nasanay kasi tayo sa number Pakilagay, darling. A burning altar requires sacrifice. Ang nagliliyab na altar ay nangangailangan ng sakripisyo. The altar is a place of suffering. Amen? Offering. Hallelujah. The altar is a place of offering, not comfort. Hindi ka pupunta doon palagi na may problema ka lang na para in-comfort ka ng ating Panginoon. Anong sabi? Spiritual fire grow when we surrender our will, pride, and sin. Ang mga kataasan, mga kayabangan, mga kung ano-ano ang nilalagay natin sa ating puso, lalong-lalo na yung kasalanan. Anong sabi dito? Bakit kailangan kang pumunta sa altar at alisin ang pride at ang mga kasalanan? Walang apoy kung walang inihahandog. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Anong ihahandog mo? Anong ibibigay mo doon sa altar mo? Anong iluluhod mo? Anong hihilingin mo sa ating Panginoon? Hihiling ka sa ating Panginoon na alisin ang lahat ng mga ito. Pride and sin. Pagmamataas. Amen. In Isaiah chapter 55:11, ganyan din naman ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Kundi tutuparin nito ang aking kalooban at isasagawa ang layunin kung bakit ko ito isinugo, mga kapatid. Ang Diyos po ay nangako, may layunin ang bawat salita. No? Hindi basta nagpapahayag lamang, may direksyon at epekto ito sa buhay. Paghubog ng tao o
pagtupad sa plano ng ating Panginoon ni si Kristo. Kaya ka nandiyan mga kapatid, no? Hallelujah. Dahil may plano ang Diyos. Kaya ka pinapapunta diyan sa altar na yan. Kailangan mong magliyab. Hindi magliyab doon kasama si Sadim. Hindi magliyab kasama ang kaibigan mong nagiinom, nagbibisyo, nagsusugal, na andun ka sa kasalanan. Kundi magliyab ka sa presensya ng Diyos. Amen? Ibinigay ng Diyos ang utos kay Moises sa bundok habang nasa Mount Sinai. Tinuruan ng Diyos si Moises ng eksaktong paraan ng pagsamba. Isa sa pinakamahalagang utos ay tungkol sa altar fire. Alam niyo kapatid, nabasa ko na po ito dati pa nung nag-aaral pa po ako. Pero ngayon, ni-revelation sa akin ni Lord na para ituro ko po sa inyo kung paano ako naging straight at naging matatag sa ating Panginoong Kristo. Sabi ng Diyos kay Moises, "The fire upon the altar shall be burning. In it shall not be put out." Sabing ganyan. Ibig sabihin, hindi pwedeng mamatay ang apoy, hindi pwedeng pabayaan, hindi pwedeng palitan ng sariling apoy ng tao. Walang apoy ang tao. Ang Diyos ang may tanging kapangyarihan na baguhin ang buhay mo at ang buhay ko, sumunod ka lang. Pumunta ka doon sa altar mo at ibigay mo ang buhay mo sa ating Panginoon. May supporting verse yan. Basahin natin yung supporting verse. In Romans 12:1, "After your bodies as a living sacrifice." Hindi lumiliyab ang altar kung walang inaalay. Dahil sa mga habag ng Diyos, na iyong iharap ang iyong mga katawan ng isang haing buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ialay natin ang ating buhay sa Diyos para mag-init tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. A burning altar requires sacrifice. Magsakripisyo po tayo mga kapatid. Hindi po pwede po na basta lingkod-lingkod lamang. Kaya nga sabi ko nga, ang tunay na nagpapagal sa Panginoon, nagmi-ministry yan. Meron niyang mga hawak na tao. Meron niyang mga inaalagaan. Yan ang nagmi-ministry. Kaya nga kayong mga kabataan, patuloy kayong magdala ng kaluluwa, patuloy kayong mag-init sa presensya ng Diyos. Lumapit kayo sa inyong altar, lumapit kayo sa ating Panginoon at sabihin niyo, "Lord, ano yung dapat kong gawin? Ano yung mga bagay na kailangan ko na para ako po ay maging matatag? Lord, ano po yung mga bagay? Turuan mo ko. Ikaw magbigay sa akin ng karunungan," mga kapatid. Hindi tayo nilagay ng Diyos na para piliin natin or kung ano yung inilagay sa atin. Kasi kahit naman, kunyari ako, magigitara ako o magaling ako maggitara, pero kung ayaw ko namang gawin dahil inilagay ako doon, kung ayaw ko namang gawin, marunong ako, anong gagawin ko? Kaya nga kailangan meron tayong sakripisyo. Kaya nga yung mga hindi marurunong mga kapatid, lumalago. Alam mo kung bakit? Kasi meron silang pagsasakripisyo. Meron silang pagmamahal sa kanilang altar. Amen? And the letter C, a burning altar must never go out. Ang apoy sa altar ay hindi dapat mamatay, mga kapatid. Tandaan natin yan. God repeat it twice. It must not go out. Spiritual fire dies. Truth, complacency, sin, distraction, in spiritual laziness. Hallelujah. Keep the fire burning. Truth, prayer, word, worship, and obedience. Pagsunod pa rin pagdating doon sa huli. Worship. Paano natin mapapaglingkuran ng Diyos kung hindi tayo susunod? Dapat sumunod tayo sa ating Panginoon. Paano natin makukuha ang mga bagay na biyaya kung doon pa lang sa maliit na problema ay sumusuko ka na, kapatid? Hindi ka inilagay ng Diyos diyan sa upuan mo. May layunin ng Diyos kaya ka naandyan. May gagawin ka sa ating Panginoon. Amen? Anong gagawin? Kaya minsan yung iba, nahihirapan ako, pastor. Hindi ko po alam, parang walang pumapasok sa isip ko. Alam mo yung gagawin, pumunta ka sa altar mo, tanungin mo ang Diyos, "Lord, tulungan mo po ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Susunod po ako sa iyo." Yan ang sasabihin natin mga kapatid. Leviticus 6:13, the fire must be kept burning on the altar continuously.
Amen? Dapat continue. Nagpapatuloy. Paano tayo lalago kung di tayo magpapatuloy? Paano tayo lalago kung sa church lang tayo ng didaskalos? May gawain kung diyan lang tayo nagpipreach. Lumabas tayo, mag-disciple tayo, kumuha tayo ng mga tao, mag-evangelist tayo. Ibahagi natin ang salita ng ating Panginoon. Yan ang sinabi ni Lord. Amen? Walang sinabi si Lord na sa mga alagad, mag-aral muna tayo. Walang ganon. Nung nakita niya, yung mga alagad niya, nagkakalatali kayo. Malakaya tayo ng mga tao. Sa lumang tipan, sinabi yan, yung pangalawang tipan, makikita natin kung ano na yung pagsunod sa ating Panginoon. Kasi the second generation. Ano na tayo pangalawa na tayo mga kapatid. Yun dapat nating maintindihan. So wala tayong ibang gagawin kundi ang sumunod. Obedience, di ba? Kung gusto mong panatilihin ng init sa Diyos, bantayan mo ang apoy ng puso mo. Bantayan mo. Kaya nga, ikaw minsan pasablay. Kasi nga hindi mo binabantayan ang puso mo. Dami ka kaaway. Nakakapagmura ka ng mura. Kasi bantayan mo ang puso mo. Para mawala ang pagbumura sa'yo, ilagay mo yan doon sa altar mo. Ipanalangin mo, Lord, alisin mo sa aking pagbumura na to. Alisin mo ang bisyo na ito. Parang awa mo na. In the name of Jesus, magdeklara po tayo. Amen? Yan ang dapat nating gawin bilang isang mga pinili at mga lingkod ng Diyos. Amen? Iniutos ni Moises sa mga saserdote, mga anak ni Aaron. Pagkatapos tanggapin ang utos, ipinasa ni Moises sa mga saserdote, sina Aaron at ang kanyang mga anak, araw-araw may tungkulin sila. Nakita nyo? Araw-araw may tungkulin tayo. Amen? Ano yung tungkulin natin? Manalangin, magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Maglakbay. Hindi ka maglalakbay para mamasyal. Hindi. Habang namamasyal ka, magdala ka ng tao, dali mo sa didiskalos. Mga pamilya mo. Kaya nga ako sinasabi ko ngayon, ang pamilya ko, lahat na sila dinadala ko. Kasi sabi nga, ang pamilya mo. Para lahat sila. Kasi pananagutan mo sila. Pananagutan natin, mga kapatid, ang ating pamilya, ang ating anak. Pero pag hindi sila sumunod, safe na tayo. Hayaan na ho natin sila. Basta tayo, hindi tayo nagkulang. At sabihin natin doon sa altar natin, pag hindi na natin kaya, Lord, tulungan mo po ako. Andito po ako para sabihin lahat sa iyo ang nasa sa loob ko. Huwag mo po akong pababayaan. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magdagdag ng kahoy tuwing umaga. Ayusin ang handog. Dinisin ang abo. Ayan, dinisin natin ang abo para andoon maganda ang darang. Ibig sabihin ng maglinis tayo, linisin natin ang mga bawat toxic sa ating buhay. O, alam nyo na yon, mga basura. Alisin natin yung mga basura kasi pag kami basura, hindi makakapasok ang biyaya ng Diyos. Siguraduhin hindi mamamatay ang apoy. Siguraduhin natin yan mga kapatid. Kaya magkapit lang tayo. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. No? Huwag tayong matakot maglingkod, mag-aral, magbasa ng Biblia. Huwag tayong matakot. Walang sinabi ang Diyos na kung ano man, kundi ang pagsunod at pagmamahal sa Kanya. Yun lang ang gagawin natin. Wala tayong ibang gagawin. Amen? Ano ba yung mga bagay na pagmamahal sa Diyos? Eh di syempre, pag mahal mo ang Diyos, hindi ka gagawa ng anumang bagay na katoksikan. Amen? Ang mga bagay na pamantayan lamang ng Diyos ang gagawin mo. Sapagkat sa Kanyang paanan, dadalihin ka niya doon. Alam ng Diyos kung ano ang gagawin sa iyo, sa akin, at sa buhay ng bawat isa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi ito simpleng trabaho, ito ay banal na responsibilidad. Ang paggawa natin ng pag-pray, pag-church, pagbabahagi ng ebanghelyo, ay hindi po ito basta-basta lang. Hindi po ito joke. Kaya dapat we need focus. Loving people, loving God. Dapat isipin natin palagi. Amen? Lagi nating tatandaan, worship, obedience, and sacrifice. Yan po yung gagawin lang natin. No? Kaya para matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Hindi lang po dun sa biyaya. Ang tunay na biyaya ay yung mabago ang buhay mo. Buong pamilya mo. Madala mo sa church. Lahat kayo, nagpupuri kayo sa ating Panginoon. Asahan ninyo na hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen?
Ang apoy ay simbolo ng presensya at pagtanggap sa Diyos. In Leviticus 9:24, bumaba ang apoy mula sa langit. Ayan, kaya magbabasa tayo ng Biblia para maintindihan natin, no? At isinindihan ang altar, kaya ang utos sa 6, 12, and 13 ay malinaw po yan, mga kapatid. Kaya sinabi ko sa inyo, hindi ko na kinuwento rito kasi may oras tayo dito. The fire shall over be burning upon the altar. It shall never go out. Hindi kailangan mamatay, hindi kailangan mawala ang init at pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kaya nga ako, nung ako'y nakakilala, napaka-thank you, hindi lang po sa pagpapala ni binigay ng Diyos sa amin at sa buhay ng pamilya ko, kundi yung nakakapagdala ako ng kaluluwa. Ang saya, mga kapatid, kahit sa Facebook, kahit sa nagpo-post ako, kagustuhan ko yun. At yun ang gawain ko sa ating Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na nandito ka nilagay, paano kung sabihin na, halimbawa nagpo-post ka ng Word of God, tapos may nagsabi sa'yo, anak, pwede ba akong nakita ko yung mga post mo sa Facebook? Ang gaganda, na ako, na mo yun, na-amaze ako talaga kay Lord. Ang gaganda ng mga iyong mga post, na comfort ako kasi ganyan may problema. Saan ba yung church ninyo? Tapos isasagot mo sa tao, ay hindi po ako dinala sa sa Asher. Kasi Asher yung mga ganyan, di ba? Yung nagdadala ng mga nag-aano ng bisita, nag-entertain. Saan ka dinala? Sasabihin nung nagtanong. Kasi gustong mag-church kasi nakita ka lang naman sa Facebook. Ay, dinala po ako sa ang gawain ko lang po is, posting lang po ako. Ay, ganun ba? So, ibig sabihin, hindi mo dadalihin. Hindi ganun, mga kapatid. May kanya-kanya tayong binigay nga ang Lord na gawain. Pero kapag naandyan na, gawin mo. Kaya nga, walang magagawa kung ayaw mo mag-post, kasi nga hindi ka ganun. Ang tawag doon, mga kapatid, maraming katuwiran, kasi nga tamad. Mga kapatid, kahit sino pwedeng mag-post. Huwag na natin pakailaman yung mga bagay nandun. Ang mahalaga, makapagbahagi tayo ng salita ng Lord. Nakikita natin dalang mundo natin ngayon, lindol, baha, o anuman, mga patayan. Nakita nyo yung mga patayan, kaya we need pray. Mag-pray po tayo, mga anak natin, ipanalangin natin bago umalis, bago pumunta na eskwela. Nakita nyo, nagbabarila na. Nakikita ko ho yan. Yan ho ang tinitignan ko sa Facebook. Diyan ako nakatingin. Sabi ko, grabe na ang mundo, Panginoon. Tulungan mo po kami. Kaya ako, need ko nang pumunta palagi sa altar at hindi ko pinababayaan ang apoy ng aking buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ang nagsimula. Tayo lang po ang magpapatuloy, mga kapatid. Amen? Sinimula na ng Lord Tayo na magpatuloy niyan. Binigay na sa atin yan ng ating Panginoon. Ang apoy ay tanda ng patuloy na relasyon sa Diyos. Draw near to God and He will draw near to you. Ayan, alam na ng mga iba yan. James chapter 4:8. Prayer invites God power in our weakness. When we pray, we need our weakness, and that is God's powerful fills us. Amen? Hallelujah. Kapag tayo nananalangin, ang sabi, inaamin nating mahina tayo. Huwag mapagmalaki. Pumunta sa altar. Hindi ko to kaya, Lord, tulungan mo ko. Umiyak ka sa ating Panginoon. Sabi mo, Panginoon, di ko po kaya lahat ng ito. Baguhin mo po ako. Ingatan mo po ang aking pamilya, ang buhay ko. Wag mo po akong pahintuin, maglingkod sa iyo. Kailangan ko po ng apoy. Apoy mo po, hindi po apoy ng tao. Lord, alisin mo po sa akin ang mga kasalanan na ito. Mga sumpa ng aking nununupa. Alisin mo po ito sa akin. Tanggalin mo ako sa mga utang na sumpa. Mga sumpa ng utang. Wala pong masama kung tayo mangutang. Pero may utang talaga, kapatid, na para tayo nakagapos. Di ba po? Pero hilingin natin sa Lord na palayain tayo sa mga bagay na ito. Amen? Napaka-emotional po. Kasi po, mahal ko po ang Lord. Kailangan po na tayo po ay gumalaw sa ating Panginoon. Kailangan po tayo mag-init. Kasi sayang po ang ating pagpapagal. Sayang ang ating paglilingkod. Kung hindi po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. Sasabihin ko po sa inyo, malapit na hong dumating ang Diyos. Totoo yan. Kaya wag ho tayong mamili.
ang Diyos lamang ang purihin natin at sambahin at mag-init tayo sa kanyang harapan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, purihin ng Diyos. Pumasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, papasok ang kapangyarihan ng Diyos pag inaamin natin na tayo ay mahina. Be strength is made perfect in weakness. In 2 Corinthians 12:19, ngunit sinabi niya sa akin, sapat sa iyo ang aking biyaya. Tignan nyo, sabi ng Panginoon, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya tigit kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Pag inaamin natin, kapatid, na mahina tayo, lalakas tayo sapagkat kasama natin ang Diyos na makapangyarihan. Yun ang ibig sabihin ni Paul. Pinapaalala sa atin ni Apostol Pablo na kahit anong mangyari, tayo ay mag-init sa ating altar. Tayo ay humiling sa ating Panginoon, alisin ang bawat kasalanan. Ang isang maninindigan na Kristiyano ay matatag at mayroon isang salita at may malinis na puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man ang inuutos ng Diyos, huwag natin itong babaliwalain. Ano man ang inuutos ng iyong altar, sabihin mo, kausapin mo ang Diyos. Kung mahal mo si Kristo, ilagay mo sa isip at puso mo ang kanyang mga salita. Hindi ka pababayaan ng Diyos, mga kapatid. Amen? Minsan kasi talaga ang puso is sinungaling. Kaya huwag tayo magsinungaling. Alam ng Diyos kung ano ang ginagawa natin. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na ayaw niya. At gagawin niya ang mga bagay na gusto niya para sa iyo. Amen? Kaya huwag tayong manghimagod sa paglapit doon sa ating altar. At palagi nating isipin na ang Diyos lang ang makakapagbigay ng biyaya na hindi kayang ibigay po ng tao. Amen? Minsan ang puso ng tao ay mandaraya at hindi laging mapagkakatiwalaan. Kaya hindi kaya tayong huwag umasa lamang sa sarili nating damdamin o pangunawa, kundi manalig at magtiwala sa Diyos. Manatili tayong manalangin at patuloy na lumapit sa Kanya sapagkat ang Diyos ang magpapatibay sa ating mga hakbang. Panatilihin natin nag-aalab ang apoy sa altar ng ating puso, ang apoy ng panalangin, pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Keep the fire burning on the altar. Huwag nating hayaang mamatay ang apoy sa ating pananampalataya, kundi araw-araw ay ialay natin ang ating sarili sa Panginoon ng may tapat at pusong handang sumunod. Palakpakan natin ang ating Panginoon. A burning altar must never go out. Ang apoy sa altar ay hindi dapat mamatay. Huwag nating patayin. Kasi minsan, kaya namamatay ang altar natin. Alam nyo kung bakit? Dahil lang sa mga Diyos-Diyosan. Unang-una, pag ikaw tumuto ka, adik ka sa scatter, sa ML, yan lang ang papatay ng altar mo. Yan lang ang papatay ng relasyon mo sa Diyos. Yung mga ganyan, mga worldly. Amen? Mga hindi nasa pamantayan ng Diyos. Mga ayaw ng Diyos. Ginagawa natin itong mga kapatid. Huwag natin gawin ito para patuloy na bigyan natin ng papuri ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Hannah was a woman of deep pain, but also a woman of deep prayer. She carrying years, disappointed yet, she never abandoned her altar. Si Hannah ay siya po yung babae doon dito sa unang Samuel chapter 1 verse 10 to 20. Pag nabasa po natin doon, si Hannah po ay hindi manganak-nganak. Si Hannah po hindi tumigil, nandun po siya lagi sa kanyang altar. Hindi siya tumigil ng panalangin kahit na po sobrang bigat ng kanyang kalooban. Hindi po siya natinag. Lumulod po siya sa ating Panginoon, umiiyak siya. At ang malupit pa no mga kapatid, ibinigay ni Hannah ang kanyang buhay, kaluluwa sa ating Panginoon. Sino makakapagbigay ng buhay, ng kaluluwa sa ating Panginoon? Amen? Ang pag-iyak ni Hannah sa templo, ang pag-pour out ng soul niya kay Jesus, ang pagtugon
ng Diyos sa kanyang panalangin ang kapanganakan ni Samuel bilang testimony. Yun ang naging testimony ni Hannah. Yun yung patotoo niya na nagkaroon siya ng biyaya, nabigyan siya ng anak. At si Samuel ngayon. Pag nabasa niyo doon sa unang Samuel chapter 1, 10 and 20, kaya dapat nagbabasa po tayo ng Biblia. No? Ibinuhos ko ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon, sabi ni Hannah. Dito tinugon ng Diyos ang panalangin ni Hannah at ipinanganak si Samuel. Ang lakas ni Hannah ay hindi galing sa tao, kundi galing sa altar ng panalangin. Palakpakan natin ang Panginoon. Galing sa altar ng panalangin. Malinaw po ang sinasabi ng Biblia. A prayer strengthens us. Prayer makes out faith strong in trials. Sa Biblia, ang altar ay dambana, paghandog sa Diyos, pagsamba, panalangin, at paglapit sa Kanya. Yan ang ating dambana. Yan ang ating Panginoon. Dapat lagi natin siyang pinararangalan. Amen? Hallelujah. And awit chapter 141 verse 2, maging tulad nawa ng insenso ang aking panalangin sa harap mo. Hebrew chapter 13, 15, maghandog tayo ng papuri sa Diyos. Di ba? Ang linaw ng sinabi, the altar can symbolize prayer and faith offer to God. Kaya nga yung kanta natin, di ba, i-offer natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ialay natin ito. Di ba? Kasi hindi tayo makakapunta sa ating altar kung wala, tandaan natin, hindi tayo magpipray kung wala tayong kailangan. Hindi tayo magpipray, hindi tayo mag-iinit kung wala tayong ihandog sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga, di ba, kay Abel at kay Cain, ano nangyari doon? O, isingit ko lang. Nagalit ang Panginoon kasi hinandaan ni Abel o ni Cain, 'di ba? Silang dalawa ng pangit at ang maganda kay Abel. Kay Cain mga tuyo na mga dahon na bulok o mga prutas na bulok. Samantalang si Abel, 'di ba? Hinandaan niya ang ating Panginoon. Grabe ang nangyari. Ganun tayo. Ihandaan natin ang Lord ng maganda. Wag tayong pupunta sa ating altar, sa ating dambana, na pangit ang ialay natin sa ating Panginoon. Ialay natin ang ating buhay. Yan ang gusto ng Lord, yung soul natin, yung kaluluwa natin. Isipin mo, sino makapagbigay ng kaluluwa sa ating Panginoon? Yun lamang tapat at naglilingkod sa Diyos ng walang bahid dungis, walang kaplastikan. Bagamat tayo ay nagkakamali, hindi tayo perpekto dahil nandito pa tayo sa ibabaw ng lupa. Pero ang sabi ng Lord, sumunod sa aking pamantayan. Dahil kapag pumupunta tayo sa altar, doon tayo humingi ng kapatawaran. Pero ayaw din ng Diyos na tayo namumuhay sa kasalanan. Iwanan natin ang kasalanan. Ibang nagkasala, iba ang makasalanan. Amen? Namubuhay sa kasalanan. Ang altar, surrender plus prayer, obedience, presence of God. After yourself at God's altar. O, di ba? Obedience, presence of God. Nakita niyo ba yon? The fire on the altar is fire in your heart. 1 Thessalonians chapter 5:17, pray without ceasing. Manalangin araw at gabi, walang patid. If you don't feed, it dies. If you guard it, it's grow. If you surrender to God, it burn brighter. Alam niyo ba yon? Brighter, sorry. Kung isinusuko mo ang sarili mo sa Diyos, mas lalo itong magniningning, mas lalo kang magliliwanag, mas lalo kang kikinang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kailangan makita ang patotoo sa ating buhay. Kagaya kay Pablo, kay Paul, at kay Hannah. Amen. At sa iba pang mga lingkod ng ating Panginoon. In Luke chapter 2, verse 37, serving God with fasting. Ayan serving God with fasting and prayers, night and day. Tignan nyo, fasting, prayer, night and day. Amen. Yung mga kayang mag-fasting. Alam niyo yung fasting. Diba? Alam niyo yun. Yung kayang mag-devotion ng walang kain. Gawin natin ito. Alam niyo, talaga, true ito. 100% ginawa ko to. 3 days na walang kain. Ayan, alam ni Mother yan. Nandyan yung picture ko para akong kalansay. Pero alam niyo, maraming pinatunayan, Lord, sa akin.
Unang-una yung binago ako ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Keep the fire burning tulad ng utos ng Diyos kay Moises at sa mga saserdote. Ang apoy sa altar ay hindi dapat mamatay. Sa buhay natin mga kapatid, ito ang apoy ng panalangin, pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kahit pagod, kahit hirap, kahit umiiyak, laban lang. Kaya nga sabi ni brother to, lagi kong nireplyan yun. Laban lang tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa buhay mo, brother to. Amen. Grabe. Laban lang. Sabi nga, para sa iyo ang laban na to. Di ba? Kay Pacquiao. Para kay Lord ang laban na to. At si Lord ang lalaban para sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Grabe talaga ang ginagawa. Panatilihin ang apoy sa ating buhay. Kaya nga pag tayo pumupunta sa ating altar, the word of Aramaic. Alam niyo yung Aramaic, no? Sa 1 Corinthians 16:22, pakilagay diyan anak, Joel, para maintindihan nila. The word of Aramaic, our Lord is come, the Lord is coming. Sabing ganyan. Ito ay panawagan at pag-asa ng mga mananampalataya para sa pagdating ng Panginoon. Ang Maranatha ay paalala na mamuhay ng may pananampalataya at paghanda. Bago tayo mag-pray, tawagin natin Maranatha. Maranatha is the word of Aramaic. Our Lord is come, the Lord is coming. Hindi lang ito tungkol sa pagdating ng ating Panginoon na tayo'y maghanda. Kundi, pag tayo pupunta sa ating altar, tawagin natin ang ating Panginoon. Tawagin natin ang Diyos na maghihimala, ang Diyos na buhay na nagbago ng buhay mo at ng buhay ko. Ang Diyos na magpapala sa pamilya mo at magbabago sa iyo at magpapala sa pamilya mo. Amen? Hallelujah! Purihin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya nga, ang word of Maranatha, hindi lang, sinabi ko, hindi lang ito sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil ikaw ay pumunta doon at tinawag mo ang Maranatha, our Lord is come, the Lord is coming, sapagkat kailangan mo ang Diyos. Lord, kailangan kita ngayon. Please, give it to me wisdom. Bigyan mo ako ng karunungan. Ibibigay yan ng Lord sa inyo. Jesus never abandoned me or you. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Jesus help me and you. Jesus, I want to be changed. Sabihin nyo, Jesus, I want to be changed. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? Sabihin natin sa Lord, Lord, gusto ko pong magbago. Baguhin mo po ako. Transformation, loving people, loving family, and especially continuing to serve God. Mahalin natin ang ating pamilya, mahalin natin ang kapwa natin, at higit sa lahat, magpatuloy tayo sa pagmamahal at pag-surrender ng buhay natin sa Diyos. Amen? Ang sabi nga, pagdating ng takdang panahon, luluhod ang lahat ng tukod. Ngayon pa lang kapatid, lumuhod ka na. And every knee shall bow to the one, the true, a living God. Palakpakan natin ang Panginoon. Pilipos chapter 2 verse 10. Upang sa pangalan ni Jesus ang iluhod ng lahat ang kanilang mga tuhod. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya magpatawad tayo mga kapatid. Kaya doon din sa ating altar, hilingin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng pusong malinis. May galit ako kay ganito, may galit ako kay ganyan, naaway ko si ganyan. Lord, isusuko ko to sa'yo. Tanggalin mo sa akin to. Kasi nga, kaya tayo nagpatawad. We fully understand to God, He asks forgiveness not only from people. Hindi para lang sa tao. Na tayo ay humingi ng kapatawaran, humingi tayo ng presensya ng Diyos para magawa natin ang mga bagay nito. But also from God, the Lord shall be glorified. Kailangan sa paghingi at pagluhod natin at pagsuko natin ng kasalanan natin sa kapwa natin, nakagawa tayo ng di maganda, pinipersecute natin sila at
ang ginagawa natin, binibigyan natin sila ng curse, binibigyan natin sila ng sumpa, ikaw, ano ka, ganun ka, magnanakaw ka, ganyan na yung buhay mo, hindi magbabago, hindi po dapat ganun ang ano natin sa tao. Dapat lagi ipapanalangin natin sila na pinagdadaanan nila ang mga bagay na ito, ng mga temptation na to. Ang kailangan ng taong ito, prayer. Pumunta tayo sa altar natin, ipag-pray natin sila. Sabihin natin, Lord, ikaw po ang bahala sa taong na ito. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang aking sandigan at katotohanan. Mababago ang taong ito. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magdeklara tayo. Huwag tayong magdeklara ng mga sasadim, sa mga demonyo. Huwag tayong magmura. Kasi alam nyo kapatid, pag tayo nagmumura, nandiyan papasok ang dyablo sa ating puso, sa ating utak. Toxic na ang datingan natin nun. Kaya nga, lagi tayong pupunta sa ating altar. Lagi tayong mag-iinit. Mahalin natin ang ating relasyon sa Diyos para magpatuloy po tayo, mga kapatid. Ang tao na binago, ang anturing niya, mga kapatid, sa salita ng Diyos ay parang ginto. At ang tulad ng isang honey. Kaya sabi, sweet ang pagmamahal ng ating Panginoon. Higit pa sa honey. O, basahin natin ito. Pakilagay yan. Sa Psalms 19:10. Basahin na lang natin sa wikang Tagalog. Higit na kanais-nais kaysa ginto. Oo, kaysa maraming dalisay na ginto at higit matamis kaysa pulot at tulo ng pulot pukyutan. Amen? Hallelujah. Amen? Higit na kanais-nais kaysa ginto. Oo, kaysa maraming dalisay na ginto. At higit na matamis kaysa pulot. At sa tulo ng pulot pukyutan. Ibig sabihin, mas matamis pa raw ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa. Walakpakan natin ang ating Panginoon. Ano, brothers and sisters, kaya po tayo, magkaroon po tayo ng tunay na koneksyon sa ating Panginoon. Manalangin at doon lang po tayo sa ating altar. Huwag tayong lalayo doon. Doon lang tayo para tayo mag-init, para tayo maging malakas sa araw-araw ng ating buhay. Alam nyo kapatid, bakit tayo nagkukonek sa ating Panginoon? Bakit natin kailangan ang mga ganito? Kasi magbubukas ang pintuan ng ating Panginoon. Unopened doors. 1 Corinthians 16 verse 9, isang malaking pagkakataon para sa mabungang gawain ang nabubuksan para sa akin. Ayan, di ba? Sundan na lang natin. Pakilagay diyan sa screen. In 2 Corinthians 2:12, binuksan ng Panginoon ang isang pintuan para sa akin. Amen? Yan. Colossians 4:3, sabi, ipanalangin ninyo kami upang buksan ng Diyos ang isang pintuan para sa aming mensahe. Kaya nga, kaming mga naglingkod, ipanalangin nyo rin po kami. Para sa tuwing magpipray kami, sa tuwing kami ay tatayo, at magpipreach kami at magpapahayag kami ng salita ng Panginoon, yung tama at hindi kami madeceive ng kaaway. Amen? Kasi maraming demonyo na pwede na maawat ang salita ng ating Panginoon. Kaya nangangailangan kami ng panalangin. Saan nyo gagamitin yan? Doon sa altar nyo. Doon sa ating Panginoon na ating tagapagligtas. Sa Biblia, ang bukas sa pintuan ay hindi lang literal na pinto. Ito ay simbolo ng pagkakataon, tawag, direksyon at gawain na binigay ng Diyos para sa bawat isa. Amen? Huwag kang matakot mga kapatid maglingkod. Huwag kang matakot magbahagi ng ebanghelyo. Huwag kang matakot. Napaalam sa lahat na ang Diyos ay darating na. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Huwag kang matakot salita. Huwag kang matakot magbahagi ng Word of God. Sapagkat ito ay napapanahon na para gagamitin ka ng Diyos sa mga bagay na ito, mga kapatid. Sa Colossians 4:3, hinikayat ng ang panalangin dahil sa tunay na pagbubukas ng puso at pagkakataon at mula sa Diyos. Sabi ng ganyan. Anong bukas sa pintuan inalagay ng Diyos para sa iyo, kapatid? Ano yung mga bukas sa pintuan na to? Alam nyo ba yon? Kasi nga, pag ikaw na nanalangin sa iyong altar, magbubukas ang langit. Lalo pag nakita ng Diyos ang puso mo na handa kang mag-bow down sa Kanya. Na handa ka ng magbago. Magbubukas ang pintuan. Ano yung mga pintuan na to? Pakilagay. Pinto ng bagong simula. Pinto ng paglilingkod. Pinto ng pagpapatawad. Pinto ng pagbabago. Pinto ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Palakpakan natin ang Panginoon.
Kapag may pintuang binubuksan ang Diyos, kailangan din ang pananampalataya, pagsunod at lakas ng loob para pumasok dito. Kailangan malakas ang loob natin. Huwag tayo matakot. Kaya manalangin tayo sa altar para makapasok tayo sa pintuan ng Diyos. Nagaantay lang ang ating Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang pamatok ng Diyos, sabi nga, dalhin nyo, magaan dalhin ang aking pamatok. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo sa pagpapakumbaba sa puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa sapagkat ang aking pamatok ay madaling dalhin at ang aking pasanin ay magaan. In Mateo chapter 11, 29 and 30. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Magsikap po tayo mga kapatid. Maging matatag tayo. Alam nyo sa Kristiyano, kapatid, patatagal lang ito, palakasan ng loob. Patibayan, pakapalan ng muka. Yun. Kasi pag yung sensitive ka, maging sensitive ka pagdating sa mga kasalanan. Pero yung sabi mo na may nasabi lang sa'yo, may naano sa'yo, may narinig ka lang, ang dami mong nilalagay sa utak mo, hindi ganun. Ang Kristiyano ay nakapokus sa salita lamang ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos ay hindi naghahanap ng papuri ng tao. Amen? Ang tunay na anak ng Diyos sumusunod sa layunin at sa utos ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos sumusuko sa lahat ng kanyang kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Mag-conclusion tayo mga kapatid. Pakilagay, Juben. Kung paanong ang apoy sa dambana ay hindi dapat mamatay, gayon din ang ating pananampalataya at paglapit sa Diyos, dapat itong panatilihing buhay sa pamamagitan ng pagsamba, panalangin at pagsunod araw-araw. Keep the fire burning. Ang apoy sa dambana ay hindi dapat kailanman mamamatay. Tandaan mo kapatid, pag hindi namatay ang apoy sa iyong dambana, ang biyaya at pagpapala ay tutuloy-tuloy. Hindi lang ito pinansyal, hindi lang ito sa kung ano, kundi ang biyaya ng Diyos ay ang pagmamahal ng Diyos na makakamit mo at ang pag-iingat ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo at sa buhay ng bawat isa. Manalangin po tayo. Kapag tayo po ay nanghihina, kapag alam natin na parang mamamatay na ang ating apoy, wag po nating hayaan na paandap-andap ito. Lagyan ng panggatong para, alam niyo yung lalagyan ng panggatong, nagigets niyo ako. Kailangan lagi tayong magpipray, pray and pray ng pray. Kaya po ako tumitingin doon, may oras po ako. Si Gintaw Tasio. Salamat ng marami mga kapatid sapagkat sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, at patuloy ang Diyos na nagbibigay ng karunungan sa buhay ng bawat isa. At manatili lang po tayo mga kapatid. At tayo po ay mag-focus sa preaching, makinig tayo ng salita ng ating Panginoon, at patuloy tayong mag-init. At ang altar natin mga kapatid, alam nyo pa, doon po sa ating GZ, isa rin po yan sa altar natin. Kaya diyan po magkukonek po tayo palagi yan. Kasi nga yung mga chismosa, mayroon ding altar yan. 'Di ba? May GZ din yan. Ano makikita mo doon sa mga chismosa ng GC? Maaga pa lang may chismisa na doon. Maaga pa lang marami ng katoksikan doon. Amen, mga pambubuli, mga naguhubad, mga kung ano-ano mga salita, mga pagmumura. Pero pag pumunta ka doon sa altar ng mananampalataya, doon mo makikita ang lakas. Amen? Doon mo makikita ang kapayapaan. Amen? Kaya nga, manalig tayo mga kapatid. And also, church, yan po ay altar natin. Yan din ay altar. Bakit? Yan talaga ang altar. Bakit? Kasi pag tuwing linggo, sisimba tayo dyan, pag upo mo dyan, dapat bago magsimula, pumunta ka na sa altar mo, manalangin ka na, Lord, bigyan mo ko ng karunungan na maintindihan ko ang sinasabi ng pastor. Lord, bigyan mo ko ng lakas magpuri para lang sa iyo to. Amen? Pupurihin kita at masasalamatan sa aking buhay araw-araw. Lord, ingatan mo po ako. Yun ang altar. Pag nagsimula ang preaching, pag nagsimula ang pagpuri sa ating Panginoon, huwag na tayo makapagkwentuhan. Focus. Mag-focus tayo para malaman natin kung ano yung salita ng ating Panginoon. Kasi pag nagdadalawa tayo ng puso, isang worldly, isang biblical, di ba? Spiritual, hindi po magtatagpo yun.
Kaya kailangan lagi tayong naandun sa ating dambana, nasa ating altar. Yun lamang po. At nawa ay may maunawaan ang buhay ng bawat isa. At patuloy po tayong magkonekta. Maging malakas tayo. Huwag tayong panghinaan ng loob. At sa mga nangyayari sa mundo natin ngayon, yan po ay sign na ng malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Kaya magsama-sama po tayo, magpalakasan tayo, manalangin araw-araw. At patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Huwag po tayong maging lason ng buhay ng bawat isa. Tayo'y maging bunga ng pagpapala. Amen? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ng marami sa buhay ng bawat isa. At salamat Lord sa iyong pagsama sa iyong lingkod. Nawa Panginoon, ang lahat ng ito ay mailagay namin sa aming puso at gawin namin sa pang-araw-araw ng aming buhay. Tulungan mo po kami, Ama, sa aming mga pangangailangan. Ikaw ang Diyos na sumama palagi sa amin. Saan man kami magpunta, sa trabaho, sa opisina, saan man, Panginoon, sa negosyo, ikaw po ang bahala sa aming Panginoon. At patuloy ka naming purihin at sambahin. Holy Spirit, I pray for all of them. Give them knowledge, wisdom, and peace. And I proclaim your blessing and protection over their lives in the name of Jesus. Heavenly Father, I pray for us. Give knowledge. At salamat po sa lahat, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan. Patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Ingatan mo po ang buhay ng bawat isa. Maging mga pastor, maging ang aming leader, Panginoon, si Bishop Serdan Apolinaria. Salamat po sa wisdom na ibinigay mo sa kanya at sa buhay ng kanyang pamilya. Ingatan mo po ang aming leader na ito, Panginoon, maging mga pastor, maging ang mga leader, Panginoon, ng music team, maging mga kabataan, Panginoon. Palaguin mo sila, O Diyos. Gamitin mo po sila ng malakasan. At patuloy sila umasa sa dambana ng iyong altar. Dakilang Diyos, salamat po ng marami. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri pagsamba. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Please guide us and protect us within your mighty hand. Shalom. Shalom. God bless po sa inyong lahat at patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. Huwag po tayong bibitaw. Sama-sama po tayo palagi. Yun lamang po. Reverend Pastora Rose Lizauskas nag-iiwan sa inyo ng papuri at pagsamba palagi lamang sa ating Panginoon. Salamat po ng marami. Sa lahat po, umasa lang po tayo sa ating Panginoon. Magandang hapon sa inyong lahat.